Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. 5, 4, 3, 2, action. Bida-bida naman pala tong si Sunshine. Tonet, gaano ka ka-proud kay Maris Racal? Ay, proud ba ako? Ay, sorry, yun kasi yung finid nung Maris team. Sorry, nagkamali yata. Mani, okay. Sige, sakyan mo na lang. On a scale of, 1 to 2. I think 1.5. Medyo giving ka dun, 50%. Tama ba? Ayaw ibigay. Ang 50% ng 2 ay 1. So, 75%. Kung magsa-start ka sa 0. Studios. Ha? Kung mag-start ka sa 0, 1 yung middle. Pero kung nag-start ka sa 1, tas 1.5. Hindi, magsa-start sa 1 eh, talaga. Yun yung rules. Hindi kasi. Kailan yung last guesting mo? Ang tagal na. I think that was my... Nakakapikon to. Ay, ito na. So may sunshine drink kami kasi guess what? Guess what nga? Ano ako sasagot? Kasi it's Sunshine Day. Yes! Tonet, ano tong sunshine drink? So, this sunshine drink is a mocktail. Strawberry pineapple mocktail. Bakit ito yung napili mo na sunshine drink? Unang-una color siya ni Sunshine. Kasi si Sunshine ay pink and yellow. Yes. Yes. Bakit nga ba Sino nag-decide na pink and yellow? It was Arrow. Was it? Oo. Ang arte ni Maris ngayon, ano nangyayari? Hindi kasi galing ako Hinero. Wow! Hindi, uminom kami ni Janela. Medyo lasing ako. Hindi, no. I'm just like tipsy. Party ba ako? What if tapusin na natin? Thank you, Maris, for joining. It's so nice to be back. Bawasan ko na. Okay. Was it Arrow nga? Ano ba yun? Ano yung ano? Bakit daw sa Pink and yellow. pink Pink and yellow. Sa production design, ganun? Hindi. Or yung sa Ano lang, poster? As in, yung feeling ni Sunshine, very pink, very yellow. Pati yung poster actually. Pink and yellow. Mga pinklawan pala tong mga to eh. Pink lawan. Okay. So bakit yun yung intro ko, Tonet? Ay, hindi ko alam sa'yo. Kasi, tanong ko, sagot ko, ano ba to? So ako yung naatasang magtanong-tanong ngayon kasi ipapalabas na sa July 21. Joke lang, July 23. Sa July 23, ang Philippine premiere ng Sunshine. So kasama natin ngayon is Sunshine herself, Antoinette Hadaonet. And the writer-director of Sunshine, Maris Racal. Tapan mo yung... Sample. Chok ba yan? Hindi, parang feather duster. Kailan ba nag-premiere yung ano? May pawis na pawis kami. Ang init talaga dito sa Hindi, pwesto sa natin. October. October yun. Yung first premiere. Sa TIFF. Sa Toronto. Gagi September. I was in the, September. So, nag-start sa festival. So, festival route muna, tapos Philippines. Yeah. Ngayon, ay, magpakilala muna tayo. Oo nga pala. Hindi lang kitang maalala mo. Okay, ako si JP at hindi ako part ng Sunshine pero napanood ko na yung rough cut ng Sunshine dati. Doon sa rough cut na yon actually, namatay si Sunshine eh. So, hindi ko lang kung nagbago yung ending. So, naging sunset. Lumabas doon si Ina Evans. May post-credits. Okay, I'll go. Ikaw, Tonet. Ako si Tonet at part ako ng Sunshine. Talaga? At dun sa napanood kong rough cut. Hindi ka kasama nag-edit? Hindi naman siya namatay. Hindi siya namatay. Sa rough cut ko ewan ko Okay. sa'yo. Kasi yung pinaputol ko kay Bentol. Oo. Ikaw pala yun, no? Yes. Yung 10 oras ng gabi pumupunta dun sa edit. Oo. Medyo may gap na kami ngayon. And, syempre. Ako si Maris Racal, ako si Sunshine, at patay na ako. At ito ang Walang Kwentang Podcast. May presents ba ito? Sunshine Presents Sunshine Memes. Sunshine Memes. Dahil hindi ako part ng Sunshine. Kaya yan. Powered by I Am Rentals. Ay, powered by Thank you, I Am Rentals. For our mic. Check. Isa pa, I Am Rentals!
I am Rentos, okay na yun ah. Bawing-bawi na. Okay, so bakit ngayon lang nag-Philippine premiere? Kasi May sagot talaga siya sa lahat. meron ako sagot Go. Yung dyan. Italian na. Sono molto felice. Grabe rin, ikaw kakamuning yung tawa mo, Kaya Kay. Hindi! Kasi syempre pinaglalaban na. Parang nilalaban na mapalabas sa Pilipinas yung Sunshine kasi nga maselan yung tema ng movie. Tapos hindi pa alam kung matatanggap ba siya ng mga, mga cinemas, yung mga major na nagpapalabas ng mga pelikula. So, matinding meetings talaga. Nandun ako. Totoo nga. Anong meeting, te? Prayer meeting ba? Nandun ako sa mga meeting. Anong mga meeting? Anong meeting to? Ba't sali niyo ako? Ano nga meeting? Wala pala. Tama naman. Anong tama? Anong meeting nga? Feeling ko metaphorical yung mga Ah. pinagbitingan namin bago namin ilabas yung... Pwede bang sabihin ako nga tungkol saan yung Sunshine? Pwede naman. So tungkol saan yung Sunshine? I'm just kidding. Edit out. Hindi. Yung Sunshine kasi, isa siyang gymnast na in her late teens. In the middle of tryouts and training for Olympics, nabuntis siya. So, dun umiikot yung kwento. Dun din makikita yung struggle ni Sunshine. Sa process na yon, sa journey na yon, may mamimit siyang batang babae na pareho silang magsalita. So, ganun yung kwento ng Sunshine. So yung sa trailer, si Anika yung Si Anika. bata. Si Anika, siya yung nasa Showtime. Kung naalala nyo, Because I'm afraid that the audience might not like me. Who cares if the others don't like you? I like you and everybody else does. What matters is somebody still likes you. If some people don't like you, then it's fine. What's important is someone still likes you. But who is that person that still likes me even if I am no longer the best? 2 years ago, yung Mini Little- Miss You. Little Miss Miss You. Haluma. Mali! Super brainy. Oo. Naalala ko nun kasi parang nahihirapan kayong maghanap Oo. ng bata na artista. Alam nyo ba, nakailang sessions kami ng audition? Hmm. Mga siguro lagpas 50 yung bata na na-meet ko. Mas marami pa, actually. Mas marami pa. Tapos isang panel 51. kami. Parang isang panel kami, 4 kami, ikaw, ako, si Ate Rain, si Sir Jay. Tapos ang haba ng pila ng mga bata. Ang dami kong ka-eksenang mga bata. Sino yung may chemistry ako with. Sino yung parang, ano yung makaka-pick up ng mga instructions. Kasi may iba-iba siyang charming. Pero medyo tagilid pa sa acting. Meron ding magaling umarte, pero kahit ko. Malilito, no? Sino ba? Si Sino Sunshine? si Sunshine? So parang, ang hirap talaga, pero yun yung pinakamasayang process for me. Yung ang dami kong na-meet na bata. And then when I met Anika, Kasama siya dun sa audition. tapos, Individual na. kasama siya sa auditions. Tapos sa last day ko siya na-meet. Tapos sabi ko, nung na-meet ko siya, sabi ko, direct siya na. As in, tapos on that day, may isa pang bata na kailangan sa script na dapat makulit. Same day sila dumating. So parang sabi ko, direct parang nahanap na natin finally. So basically, parang inutusan mo si Tonet na sila yung kunin. Hindi, it's feelings-based. Wow! Emotional. Pero nung nakausap ko talaga si Anika, sabi ko, mas matalino pa siya sa akin. I love her. Oo. Sabi ko. Nung napanood ko yung pelikula, sabi ko, ang tabil ng bibig, parang si Maris. Ay, hindi. Pero ang cool niya, di ba? Oo. Sobrang cool niya na bata. Sobrang open-minded. Alam niya yung topic ng movie, which is important. Oo, mahirap i-explain sa mahirap bata. Oo. Tapos, sobrang progressive ng parents niya. Sobrang progressive talaga. Sabi ko, love that for them. Kasi, Tama naman. bakit? Hindi kasi, sobrang talino ng anak nila. Sabi ko, napalaki nila ng tama. Tsaka parang alam mo yun, sobrang progressive nila both. The fact na alam niya yung tema ng film at bakit may film na ganito. Sabi niya, it's because I want women to have rights. Sabi niya talaga. Pero oo nga, ganyan magsalita si Ani kung ano. Women
women should have rights. Sabi ko, yes. Yun lang yung nasabi. Sana yung Italian mo. Yun na lang yung naambag. Sana yung Italian mo. Si. Hindi kasi parang 3 a.m. na yun eh. Lagi kasing gabi yung eksena namin. So parang, Anika, manahimik na tayo. Tapos na energy niya. Tapos syempre may dole na 4 hours lang siya na, Anika, mamaya na tayo mag-play. Kasi tapos 3 a.m. siya lang talaga yung source of energy ng prod. Pero dun, bukod kay Anika, alin pa dun yung tawang-tawa sila sa'yo, te? Bukod kay Anika, sino pa dun sa cast yung parang sila na yon or sino dun yung mga, kasi nakwento mo si Papa P parang hindi nagpabayad yung mga. Hindi siya nagpabayad? Hindi siya nagpabayad. Hindi ko alam yun. Ikaw ba, nagpabayad ka? Hindi rin. Ayaw na nalalamangan. Hindi rin. Actually, this is all for activism. O, di ba nakalimutan mo pa? Hindi siya pabayad. Sabi nito, Net. Oo, hindi siya nagpabayad. Pero may binigay pa rin tayo. Pero ayaw niyang magpabayad. Parang honorarium na lang. Honorarium na lang. Sino ba yung mga kasama niyo Mas dito? mababa nga. Sana all mayaman. Mayaman ko naman Yeah. We love an honest queen. Yes! Own it! Bakit? Di ba? Piolo Pascual, Maris Racal. It rhymes, it rhymes. Piolo Pascual, Maris Racal. Oo nga. Wait, so yun nga. So bukod pa kay Anika, sino pa doon yung mga parang sure nang sila itong magpe-play na to? Sina Elijah. Si Elijah. Uy, pero yung Jenica, alam ko ako nagsadya sa'yo nun. Well, Oo, te. Naalala ko. hindi ko naalala. Kasi pinabasa mo sa akin yung script niyan. Oo. Tapos sabi ko, alam mo, bagay yung Jenica dito. Nasa credits ba ako? Palakpakan natin! Ate, thank you! Hindi, pero sobrang perfect ni Jenica. Ang galing ni Jenica. Galing ni Jenica. Sobrang galing niya. Yung pagod na ate, kasi meron kang kapatid na Maris Racal. Oo. Actually, pagod na din yung mga ate ko talaga. Pag-uwi yung kapatid na Sunshine, si Jenica, dyan na! Tapos sino pa yun nandun? Si Meryl. Si Meryl as the Meryl. quote. Meryl Streep. Meryl Siya Streep. yung yung iconic Olympian. Sunshine. Diba? Parang... Sa trailer! Ba't Mang Charo yung makakasama? Hindi! Parang... Ano kayo sabi niya? Olympian. Ano? Cheat na sa mababa ang lipad. Actually. Merong isang eksena doon na parang most important moment nilang dalawa as mag-ate. Oh, yung ganda nun. Oo, Unless tapos- natanggal yun dun sa napanood ko. Tinanggal, in-edit out. So hindi na maganda yung Sunshine. Ni, napanood mo naman. No, I mean, in-edit out nga. Change actress na nga tayo. May napanood mo, di ba? Ay, Ang ganda. Sen, ang dami naman Yun nga, na. yun nga. Hindi, kasi napanood ko yung kailan ka nagpa-rough cut viewing nun? Tagal na. Anong tawag niya? FGD. Anyway, so nagpa-viewing ng rough cut viewing ng Sunshine. Pero itong final cut na lumalabas sa mga sinehan, hindi ko na napanood yon. So ano yung difference nung rough cut? Ano yung mga nagbago? Magbabago ba yung cut ng Philippines? Hindi Hindi, naman. hindi. No cuts. Yay. Ah. Rated R16. From Kaya sa MTRCB. SM Cinemas lang. Kaya sa SM Cinemas. So, kapag may pelikula kasi, paparate yun sa MTRCB. So, dyan yun sa Quezon City. Minsan, to help the reviewers reviewing the film, pwede pumunta yung director, yung producers, di ba, to explain ganyan. XX lovers, kahit wala namang ka-ano-ano doon. Nagpunta Pumunta kami pa rin doon. kami. Parang, okay na po. Ay, okay. Hindi ready kami mag-explain. So, ganyan ginawa namin sa Sunshine. Tapos, natatakot kasi kami na baka EX rating or ER18. Kasi hindi ko alam kung alam ng lahat na ang SM Cinemas, kapag R18 above, meaning R18 or X rating, yung pelikula mo, hindi nila ipapalabas. R16 lang sila pababa. Kaya yung ibang mga violent films or yung mga overly sexual films na ang rating ay R18, ang ginagawa nila, nagre-recut sila para magkaroon sila ng SM Cinema na cut na R16. Kaya kunyari, The Substance, na sa totoong buhay, di ko naman alam kung ano yung
R18, R18 doon. Dalawang versions yon. Isang R16 version na pinalabas sa SM Cinemas. Tapos isang R18 version na no cuts, kung ano yung napanood ng the rest of the world, yun. So, Tsaka guys, hindi mura magparikot. As in, hindi mura magparikat. babalik ka sa offline, ganyan. True. So, Music. ang hirap nun, ang mga gastos. So, super happy kami nung nag-R16 kasi... Tapos no cuts. No cuts. Kung ano yung napanood ng Berlin, ng Toronto, yun yung ipapalabas sa Pilipinas. Tsaka ano yung mga napanood na mga ka-eme na nasa Toronto. Sa yung Toronto, mapapanood. sa Berlin, sa Italy, yun yung ipapalabas dito. Love that. Love that for them. Pero dun sa story, te, pinabasa mo rin sa kanya yung script eh. Tapos, pero parang 2 years ago na yan. Tagal na yun. Tapos ang title pa ata, Gymnast talaga, di ba? Gymnast, oo. Hindi. Ano? Lilibeth and me. Ay, Lilibeth, and oo Me. nga pala. Oo, Lilibeth and Me. Kaya ba Sunshine? Kasi singing Sunshine of Davao? No, because I radiate sunshine. Hello. Charing. Edit. Sige. Lahat na lang pinayedit out. Baka 5 minutes na lang to. Sana pala sinog na lang natin. Hindi. Oo nga, Oo nga, Lilibeth. bakit sunshine? Actually, nung nag-interview kami for the film, merong isang resource person na isang doktor na ang dami niyang natulong sa research ng pelikula. Through my script con, si Isha. Ito yung mga sinabi niya, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, anong pangalan ng doktor? Sabi niya, Doktora Sunshine. Di ba? Ang ganda nung... Tapos simula nun, nilagyan ko ginawa kong Sunshine yung pangalan ng character. Instead of Lilibeth. Hindi, Annalyn pa nga yun eh. Annalyn yung pangalan. Annalyn ba yun? Annalyn. Jenny Lynn. Annalyn. Jenny Lynn. Annalyn. Marunong ka pa ako yung scriptwriter. Ay, oo nga pala. Pero... Sino si Lilibeth yung bata? Yung bata. Oo, yung bata. Lilibeth and me. Di ba and I? Me and me and me. Hindi and you? Ano to? Me and Lilibeth. Baliktad. Me and Lilibeth. Okay. So yung mga pelikula kasi ni Tonette before, bago siya The Achy Breaky Heart. So, Hindi ako nagbigay ng title. Inuulit ko, hindi ako nagbigay ng title noon. siya nagbigay ng So yung mga pelikula na Tonette, yung kung nandito kayo nung nagpalabas kami ng mga short films, yung Plano, yung Batang Pumaki, na I think ay kasama sa trailer yun, no, na pumaki sa Sunshine. Oo. Ano? Hindi kasi... Ganun ako sa internet cafe. Siyempre. Siyempre, Kala ko edit out i-explain mo yun. po eh. Anyway, so yun nga, yung mga pelikula na Tonette before, sobrang layo sa mga rom-com Yeah. na ginagawa ni Tonette before. Tapos nung fangirl na yung next, di ba? Tama ba? Na ano? Na parang hindi na rom. Hindi naman siya I mean, na rom-com. romance. Na romance, oo, fangirl. Fangirl na. So parang, nung nag-fangirl, nung napanood ko yung trailer ng fangirl, sabi ko, ala, ito na yung Tonette ng college. Taray, tribute kay Tonette pala. Tapos ngayon, Sunshine. So so si fangirl ay isang fangirl na babae. Siyempre, babae ulit si Sunshine. Pero bakit yun yung kwento? Bakit, saan siya galing? Dati ka bang gymnast? I mean, So bago ako naging director, uy, seryoso, gymnast ako. Yes. May video si Direk. May video siya na nagba-backflip siya. May imagine niya. Meron ba? pero guys, gymnast talaga si Tonette. Oo, gymnast talaga ako. Oo. Before ako nag-singing lessons. Sa St. gymnast. Paul. Oo. Sinadaan na magpapatunay. Actually, ano ba? Pandemic ko to nagawa. Supposedly, meron pa akong ibang gagawing pelikula na dine-develop namin, yung Bold Star. Oo, Si yung... Angelica Panganiban. pero yung Bold Star, hindi kayo nagsulat nun, di ba? Tama ba? Oo, hindi pa. Tapos, nung pandemic, dahil nga walang nangyayari sa industriya, film industry talaga, yung sarado. Tigil trabaho talaga. Kasi iba, kunyari, restaurant, meron naman. Pero, pelikula wala. Yung industry Wala natin, yung talaga, on oo. pause. On pause talaga. Kasi nga hindi tayo essential. So yung nagsabi nun, Tonette? Di ba? Hindi naman tayo hindi tayo Totoo. part ng essential industry. Siguro dahil nga nasa third world country tayo, so hindi naman talaga essential industry ang art. So, nag-try ako magsulat. Yun na yung ginawa ko buong pandemic kasi nag-research ako, nag-interview ng mga bata, nag-Zoom interviews ng mga nabuntis in their teenage years, mga tinuloy yung pregnancy, mga hindi tinuloy, lahat yung... Pero bakit yun yung naisip mo nung pandemic? Curious Hindi ko rin alam. Parang meron lang akong isang nabasa na isang article about rising teenage pregnancy cases in the Philippines. Tapos, alam mo yung Jojo Rabbit? Yes. Ni Taika. Di ba, yun, meron siyang imaginary friend
na si Hitler. Sobrang gustong-gusto ko yung pelikula na yon. Pero habang pinapanood ko yung pelikula na yon, Imaginary pala siya. imaginary siya. Go on. Oo. Minsan yung intrusive Love thoughts that din. for them. Yes. Akala ko totoo siya! Anyway, Well, para sa kanya totoo. Oo. Para sa kanya totoo si Hitler. Oh, effective yung pelikula kay Maris. Hindi mo napansin kahit lumalabas minsan sa cabinet. Oo. Effective, effective. yung matanda na may gano'n. Oo. Okay. Akala ko yung babae. Hindi yun, hindi na imaginary. Ako tuloy nalito. Ginagaslight ito net. Di ba na babae, hindi imaginary, Hindi, di ba? Siyempre oo. hindi. Oh, anyway. Tapos, pero habang pinapanood, hindi ako makakonsentrate kasi parang may naglalaro na sa utak ko na parang what if merong isang teenage girl na nabuntis, tapos nagkaroon siya ng imaginary personification of kung ano man yung kaguluhan sa utak niya. So, doon na siya nabuo. Tapos from there, ni-research ko. Tapos, ito, pinalitan ko ng ganyan. Tapos, yun na, naging sunshine na siya. Kung alam ko anong draft na yung pinabasa ko sa'yo. Hindi ko na maalala. Sobrang Draft dami. 1 yung nabasa ko. Ay, draft 2. Oh, basta Lilibeth and Hindi ko na maalala eh. yung Me title and na yun. Lilibeth. Yun yung nabasa ko. Tapos pinaglaban ko pa yung Drake, stay natin yung Me and Lilibeth na title. Ewan ko, catchy. Pero parang mas maganda nga yung Sunshine. So, ganda yung sunshine. Saka ba na Proville? Mobile fun. Oh, well. After Andun ka namin, rin. Andun ka andun rin. ka nun, te. Andun ako noon. Oo. Tapos umiiyak ka. Yes. Balita ko, ikaw nga daw nag-set up nung screening na yun. Ako ba? Hindi siya. Hindi, yun yung araw na kinakabahan ako na ayaw ko siyang panoorin kasi feeling ko mahihimatay na ako. Alam niyo ba, bago mag-day 1 yung Sunshine, nagpa-therapy ako. Talaga? Oo, ang lala ng anxiety ko noon. Parang what if hindi ko magawa ng tama, ganyan. Feeling mo ba nagawa mo ng tama? Yeah. Hindi, pero... Pinaka-confident queen. Hindi, pero... oo. Hindi, pero before ko yun magawa talaga, as in grabe yung kaba ko. Kasi, syempre, first film mo siya after Fangirls. Parang ang taas ng Fangirl, di ba? Parang kinakabahan ako. So, tapos parang, alam mo yung panahon na dinadoubt mo yung sarili mo, yung kakayanan mo, na parang, what if hindi talaga ako magaling? Tapos what if parang gusto niya lang ako dahil funny ako? Chareng, actually. Pero what Talagang nag-pause siya para makuha yung reaction. Hindi, what if, parang dami kong doubts. So, like, parang kailangan ko talaga ng support group yun, aka my family, na parang, kaya ko to. Tapos, nung nag-day 1 na, ano kaya yung day 1 natin doon? Mga takbo. Yung takbo, tsaka... Na-edit out. Ang Yung daming first takbo dun, sequence. Yung papunta sa pharmacy. Oo, yung oo. pharmacies. Day 1 pa lang, binuhos ko na agad. Binulong niya para hindi marinig. Sinabi Pero niya rin sinabi- naman. Galing! Kasi galing. sinabi mo, Oo. tapos sabi niya parang okay naman. Ganun si Direk ng scene. Okay naman. Ganun lang yung sasabihin niya sa'yo. Tapos parang ang dami mo nang iisipin pag uwi na okay ba talaga yun? Kasi yun lang yung sasabihin niya sa'yo after one scene. Oo. So, baka yun kasi nasabi niya kasi wala ng oras din. Hindi kasi may Oo, mga baka ibang... mag-ano pa tayo, discussion pa kasi tayo. Hindi, pag ano, hindi eh. kasi may mga ibang director na ganito. Ang ganda nung bigay ng parang ang ganda Parang nung hindi ko parang na-imagine si Tonet magganyan. Kumagat ang ganda. tapos Hindi kasi may mga director na parang ang ganda nung nginig Sino ng yan? labi mo. Basta. Sabi niya, Malalaman din namin. ramdam na ramdam ko talaga. Ganito si Direk. Okay naman. Okay naman. Good. Next. Parang, Tapos text na yan sa GC nila. Si Maris ang pangit umakin. Palitan na nga to. Lord, tama ba yung ginagawa ko? As in. Tapos, nakuha ko na yung rhythm niya nung last day. Taray na. Tsare. Last day mo lang nakuha yung rhythm niya. Hindi, nakuha ko yung rhythm niya siguro yung parang naka 5 araw na kami. Ilang shooting days Ayun ba? ka. 21 plus. 20. 17. Ay, 17. Ang laki ng apat. Wala, hindi niyo ako sinaba din sa 5. 4 lang? Ay, 4, sorry. Yung pala yung binibilang niya. So yun, parang sobrang chill lang kasi ni Direk. Yung parang baka akala niyo parang sobrang poetic niyang tao. Pero sobrang chill niya talaga. Hindi ko alam kung parang inangat ba niya ako o binagsak. Hindi! Sobrang Anong una pumasok sa utak mo?
Intinding-intindi, kitang-kita ko yung struggle, malinaw yung mensahe. It raises yung discussion about abortion. We should finally talk about it and do something about it. Hindi mo nga alam yung pinagdaanan ng isang tao unless you've lived it. Ang hirap maging babae sa Pilipinas. Nangyayari siya sa maraming kababaihan sa Pilipinas pero hindi siya pinag-uusapan. Sobrang happy kami na may ganitong film to talk about such complicated issues. We need to start having these types of conversations. We get a glimpse of the reality of other women. The choices that we have is we don't have a choice. Paano sa mga unfair na bata, 13 years old, na biktima ng isang bagay na hindi nila kagustuhan at all? We're supposed to have this conversation years ago but walang matapang na kayang gumawa ng ganito. Kaya naman talaga sobrang raw and sobrang nanginginig pa rin ako from the experiences ni Sunshine. Kwento siya ng maraming kabataan at mga batang babae na rin. I think it's time for us also to understand na women can dream for themselves. Imagine, as young as 13 years old, how many women experience those kind of injustice? If you teach them reproductive health, sexuality, education, they will become promiscuous. Mali po. Hindi. They will learn how to protect themselves. Even if I'm a feminist, I will never feel what a woman feels. And yun yung power ng movie. May na-feel ako. Kasi ganun si director, parang chill lang siya, pero grabe siya sa planning. Kaya parang kapag nag-day 1 or day 2 na kayo, parang smooth sailing na. Kasi parang dinidiscuss niya yung bawat eksena. Kunwari, shoot kami ng 5 scenes the next day. Mag-zoom muna kami sa gabi niyan. Tapos parang i-explain niya sa akin. Hindi ako gumagana na. Ine-explain niya sa akin na ito yung gusto kong makita, ganyan. Pero on the day, hahayaan niya akong gawin kung ano man yung instincts ko or kung ano man yung gagawin ko, kung anong gusto kong, hindi naman sa gustong blocking, but kunwari, like yung feeling na parang nawawalan ka ng pag-asa, di ba parang magaganon ka? Ay! Hindi kami ganun mawala ng pag-asa, te. Parang hindi ako ganun mawala ng pag-asa. Ganun ba kayo? Parang pag mawalan ka ng pag-asa, di ba parang manghihina ka talaga. So parang direct, parang hindi ko kaya to. Parang mapapaganito ako. So ganun yung mga dinidiscuss namin palagi. Parang very collaborative. Pumayag ako dun? Yes. Ganun. Parang wala akong napanood na ganun. Nawawalan ako ng pag-asa. Siyempre, inoy ko na lang yun. Siyempre, inoy. Siyempre, inoy ko na lang yun. Pero parang, gano'n si Derek sa blockings, hindi siya parang fixed. So kami ni, kapag nagde-discuss siya ng bawat eksena, parang ang part sa discussion ay ako, Derek Tonet, and usually with Derek Pao, yung cinematographer kasi Orendain. Kasi siya yung mag-aano ng camera, ganyan. Tapos from then on, ide-decide na yung mga blockings. Ganda ng coverage ng mga gymnast scenes. Yes. Ano ba tawag doon? Ano yun? Calligraphy? Calisthenics? Rhythmic gymnastics. Rhythmic gymnastics. Ribbon. Ribbon. Pinatalino. Basta alam ko calligraphy yun. Disney Channel. Ganda nga. Sakit lang sa katawan, pero maganda siya. Tsaka di ba nag-training ka doon? Oo. Or stock knowledge ba yun? Ako nag-train sa kanya. Wow! Tsaka lagi tayo ganito lang. Kahit sila kaya nila. Oh, di ba? Kaya nila. Nag-double ba si Maris? Wala, lahat yun si Maris. OA? Lahat yun si Maris, yung mga tumatumbling-tumbling. Pero ito, sinabay niya sa Can't Buy Me Love. Di ba yung kwento mo nun sa podcast, yung sa continuity ng buhok? Oo. Sabi ko, Direk, what if may bangs yung gymnast? Tapos sinendan ko siya ng picture ng gymnast, pero 80s. Kasi kailangan talaga may bangs sa Can't Buy Me Love. Kasi pagod na ako mag-wig. Sabi ko, Direk, please, bigyan niyo na ako ng bangs. Kaya that explains the 4 clips every eksena. Kasi ayaw niyang may bangs. Pero sa set... Hindi sa ayaw. Nakakita ka na ba ng gymnast na may bangs? Ako talaga yung... I-google niyo, gymnast with bangs. Sa search ko talaga.
pa. Gawain niya ng mga artisang ayaw mawala ng trabaho. Bugs! 2012. Ay, 2012. Tagal nun, Oh, Tea. Bugs. Mi, ang tagal na nila. Tinan mo nga yung 1982. Pangilan nyo ng collaboration, dalawa? Pangalawa? As director. Director, hindi. Kayong bahala. Siyempre, director, actor. Hindi, producer kasi. Pangatlo, with Producer. producing pangapat. Suntok sa buwan. As producer. Pero ang pinakauni niyang in-offer sa akin, Sunshine. Hindi. Kank show. Pag-usapan nyo Kank nga, show. guys. Hindi pa kita kilala sa wala. Hindi direct, hindi promise talaga. Inuna mo yung Sunshine. Ay, Hindi. So, habang nag-uusap sila, yung... inuna mo yung Sunshine, Hindi. tapos pag-isipan ko muna din Kank Show. Kasi yung Kank Show, wala ka ng choice nun eh. Naalala mo, nag-know yung mga... Hindi, totoo. Yung sa Kank Show, para rin alam nila na si Marie, start siya talaga na supporting, di ba? Nag-start ka na PBB. supporting. Pero supporting role siya. Hindi Singing pa siya Sunshine nga. So sa Kank Show, hindi talaga siya yun. Ano siya, kapalit lang siya. Kapalit lang siya ng... Totoo, Kasi hindi... biglang nag-know yung pinaka-bet Oo. mo. So biglaan Sino ba yun, pero Mamaya, minessage mo sabi na ko ako sa'yo. as Sunshine. Oo. Tapos nung una, nag-know ka rin. Nag-know ka. Kasi naman yung script! Nag-know, tapos minessage ko siya, sabi ko, really ba, nag-know ka sa The Kank Show? Si Angelica Panganiban yung sabi niya, Direk, kasi hindi pa ako ready na gumawa ng mga sexy na ano. Ano ba yung sinabi sa yung Kank Show? Hindi, wala tong sex, di ka makikipag-sex. Akala niyo yung parang Kank Show, yung parang sex life. Hindi, merong isang Sex Netflix education. Show. Hindi sex education, sex life. Of college girl. Hindi. Sex? Sex tsaka life. Natungkol talaga siya sa sex. Sex life! Yung Yes, yung nagkakangkangan parang- talaga. So, akala niya daw tungkol sa ganun, kaya nag-know siya. So, in-explain Wala bang ko pa sa synopsis kanya. na Ewan ko dito. title lang ba binigay? Meron namang synopsis. Pero syempre, hindi ko pa alam yung specificities. Oy! Studios. Ayoko naman na parang nandun na, umuokot, tapos nandun ako, tapos parang, direct, di ko to kaya. Tapos kailangan ng umupen ng legs. Tapos, ayun, nag-know ako. And then, minessage ako ni Direct, nag-essay writing siya. Yes, Mahilig it was sa tinet sa essay writing. Pag na-essay writing ka ni Direct Net, you're dead. Pero, in-essay writing niya ako. Tapos, sabi ko, sige na nga, pag-isipan ko na kasi pandemic naman. Parang, siguro baka ito na yung kailangan kong gawin yung... Alam mo yung, yun na yung moment talaga na Direct, ready na ako for mature roles. Yun yung moment na yun for me. Kasi syempre, yung mga roles ko dati, wholesome. Very parang... Best friend ni ganito. Yes, community, ganyan, kapitbahay ni ano. So parang alam mo yung very parang panghapon. So parang... Alam mo, te? Totoo din naman. Very panghapon yung roles ko. Yung parang alam mo yung mabait talaga. Sabi ko, ready na ba ako? So parang kinausap ko si ate. Sabi ko, baka ito talaga yung para sa akin, yung mga ganitong roles. So, pumauna ako after the essay writing. Yung tanong ko lang naman ay pang ilan yun na tong ano. Pang-apat na. Pero as Pangatlo, director, actor. Pangatlo, ano yung una? Kanks. And muna. then, simula sa Simula gitna. sa gitna. Simula sa gitna. And then, Tama, Sunshine. Suntok sa buwan. Pero as hindi si Tinetang producer. director. As producer. Tapos, Sunshine. So yung Kank Show, hindi si Maris talaga. Pero Hindi itong talaga. Sunshine. Hindi rin siya. Ngayon ko lang sasabihin na hindi. We? Second choice lang pala. Hindi, I'm so siya talaga sorry. yun. Siya talaga yun sa Sunshine. So bakit si Maris yung Sunshine? Kasi si Anika masyadong bata. De una, yung physicality. Yung build ni Maris, pang gymnast. Lean, petite, mapayat siya. Na hindi hindi siya, di ba yung mga... Hinihintay pa niya isang word, sexy? Hindi, pero hindi. Yung build niya talaga kasi, di ba, parang pang gymnast talaga. Tapos, dancer siya, so graceful. Mas madali na rin yung training. Pero bukod doon, kasi, based doon sa naka-work ko na siya, sinabi ko na rin to kanina, na si Maris, hindi siya classically trained as an actress. Mga hindi siya nag-aral talaga about acting, fundamentals, ganyan. So, pag... Theories, wow.
In fairness kay Maris, no? Love that for her. Oy, pinagdaanan ko lahat. Wala nang sinabing wala. So yun, so parang kapag inaatake ni Maris yung mga eksena, ano talaga, parang instinctive. Parang magugulat ka kung paano niya gagawin, i-acting, ibibigay. Hindi ko pa siya nakaka-work na hindi comedy. Although may comedy rin na konti to, pero yung Kang Show tsaka Simula sa Gitna, may comedy talaga. Yun naman yung comfort zone ko. Pero ito, parang ano talaga, straight up na drama, coming of age na film. So yun. Yung situations yung nakakatawa. Yeah. Pero in fairness, kahit wala dito si Maris, Ano yun? hindi magaling si Maris. Oo, in fairness naman. Give ko sa kanya. Thank you guys. Mga 4 sessions of therapy din yun. Pinagdaanan ko. Oo, pero ang bigat nun eh. Ang Bigat talaga. Kasi hindi siya madali physically, mentally. Kasi alam mo yung nandun yung pressure na parang kailangan mong i-deliver yung emotions, as expected sa'yo na kailangan gawin mo lahat. At the same time, may ginagawa din akong teleserye nung time na yun. So, nag-ano ako from Irene Chu to Sunshine, then Irene Chu to Sunshine. So, medyo kinailangan ko na talaga ng help nun. So, thank you to my doctors. Pero, naging masaya yung experience kasi, ironically, parang ang bigat ng Sunshine, di ba? Ang bigat, but it was the happiest place nung time ko na yun. Kasi whenever I'm on Sunshine set, ang saya ng camaraderie ng lahat. Yung wow, what's camaraderie? Bonding na. Yung bonding ng lahat. Kasi parang yung Project 8, naging family ko na. Family. Parang feeling ko wala lang silang choice. Parang naging ano ko na talaga, yung alam mo yung safe space. So parang friend ko na yung mga art dep, si Bobin, alam mo yung tagabigay ng bag ko. Masaya siya na set. So every time pumupunta ako sa Sunshine, happy ako. Yun lang. That's the end of our podcast. Wow! Tinapos na agad. Pagod ka na, te. Joke lang. Pero yung favorite ko sa Sunshine, lahat ng mga night scenes ni Sunshine. Iba yung binibigay ni... Baka lumaki ulo ni Maris, pero... Uy, hindi naman. Pero iba yung mga binibigay ni Maris sa mga night scenes. Oo. Talaga? Anong night scenes? Napanood mo na ba? Doon sa mga napanood ko doon sa napanood ko. Alam niyo yung camaraderie, pero yung night din niya na. Basta yung nasa... Motel, yes. Oh, favorite ko din yun. Galing ni Maris doon. Galing ni Maris doon. Oh, yung araw na yun, alam mo ba, dumating ako sa set. Ano yun? Dumating ako sa set. Grabe yung kaba ko talaga. Kasi yun na yung motel scene. Tapos, yun pa yung araw na napili ni Liza Soberano na mag-set visit. So, parang yung kaba ko 5 times talaga na si Liza nasa monitor, nanonood. So, parang hindi ako pwede magkamali. Yung mga ganung feeling. So, pero yung night scene, isang araw lang kasi shoot yung buong motel scene. Tapos nanood lang siya the whole time. So, kabadong-kabado ako the whole time. Tapos parang ang ganda-ganda ni Liza. Parang hindi ko na alam anong mararamdaman ko. Pero sabi ko, sorry, hindi mo na kita papansin. Nakuha mo ba yung loob ni Liza dun sa mga acting na ginawa mo nun? Feeling ko naman impress siya. Uy! Sobrang feelingera. Ibang confidence na yun. Feelingera. Sabi niya naman, ganon. Gumanon siya, nakita ko yun. Nakita mo? Yung tango-tango. Sabi niya, aray. Tsaka nagdala pa siya ng donuts. Oo, nagdala siya. Kumain ka ba ng donut? Hindi, ayokong sumaya nung araw na yun. Bagay, nakakapagpasaya naman yung donut. Oo. Hindi kasi si Hopi, ano siya, binabasa niya kasi yung script, tapos gusto niya talagang mag-set visit. Wait, producer ba si Liza dito? Hindi. Ano lang, as passers-by. Saan doon parang Quiapo? Tinanggal siya kasi di napapabilang doon. Ilang beses ba siya nag-set visit? Isa or dalawa? Isa. Wait, pero in Hindi fairness niya kay, talaga yung motel scene, no? in fairness kay Maris talaga, lubog talaga siya sa Quiapo, no? Lubog ka doon, ang galing. Nag-blend? Ganun? Yes, oo. Hindi, actually, alam mo, hindi, may nangyari sa akin kasi ang lalayo ng camera na nilalagay ni Direk. Tapos, Parang hindi mapansin ng mga parang hindi tao. mapansin ng mga tao na may shooting. Tapos naglalakad lang ako. So, anything goes, diba? Basta pag nag-action na, gawin mo lang yung kailangan mong gawin. May isang
si Maris Racal ba yun? Tapos sabi niya, hala, ang haggard niya pala. Nakadagdag talaga Dapat sinagot mo, ikaw ba lang mga buntis? Sabi niya talaga, haggard niya pala. Tapos di namamansin. Sabi niya. Tsaka ang taas ng Ganun talaga. Hindi, ganun kataas, katinis ng boses niya. Tapos parang nasaktan ako noon. Medyo humapdi yung heart ko. Sabi ko, sige ate. Maya ka sa akin. Kasi nga, para nga hindi makita ng mga tao na shooting. So malayo yung camera, tapos mahaba yung lente para tight pa rin. Tapos makikita mo, merong mga takes na may mga naglalakad talaga. Tapos parang, Pa-second look. si Maris yun, ay hindi, parang haggard dumi. eh. Oh. Hindi, seryoso. Kada uwi ko from Sunshine shoot, itim yung tubig. Seryoso, kasi buong araw kami nasa labas, tapos ang dami ekseneng nasa jeep. Itim talaga. Kasi kung mag-moment ka sa jeep, iyak-iyak ka sa jeep, tapos yung hangin ang itim nun. Oh, so yung mga panahon na yon, nagka-Can't Buy Me Love ako, 'di ba? So bawal ako magka-nail extension. So parang pag itim tapos kinabukasan mag-iron na, magdidikit na ako ng mga nails. Medyo nakakabaliw talaga yung process. I did that. Yes, ito. Grabe yun. Nakaya naman. Nakaya siya sa oras. Merong isang eksena, yung isa sa mga final scenes, final shot of the film. Parang sinusulat ko pa lang yung script. Alam ko na yung final shot. So nakaano na si Maris, galing na siyang makeup, ganyan. Tapos sinabihan ko siya, Maris, ito na yung final shot So kailangan lalahanin mo yung buong journey ni Sunshine, ganyan-ganyan. Hindi naman sa pinipressure kita. Pero ito yung huling frame na makikita ng mga tao. Agad sila, umiyak siya, te. Habang binibrief mo siya? Habang binibrief ko. As in, may te, nag-retouch ulit ako. Kasi may linya na. Siya. Oo. Kapag nag-shoot ako ng pelikula, bago ako mag-start, pinapag-undergo ko ng mga acting workshops yung artista ko. Hindi dahil hindi sila magaling umarte, pero parang character studies, scene studies. Parang nga lahat ng preparation before the shoot. Hindi yung nasa Quiapo tayo, mainit, doon pa tayo nag-discuss na may characters like, di ba, nakakatagal pa. Anyway, basta si Jay, yung kasama niya, parang sabi sa akin ni Jay na pe-pressure na siya. Parang binalikan niya lahat ng lahat ng mga So siguro ganun si Maris parang syempre every actor iba yung process. Pero parang si Maris, meron siyang kinukuha from personal. Yeah. Yun. Tapos umiyak si Akla. Anong ginawa mo nung umiyak nun? Umiyak na rin ako. Tapos sa gano'n kami. Umiyak si Te. Pero sobrang niya doon. Sobrang galing niya. Magaling si Maris sa Sunshine, guys. Galing niya, in fairness. Thank you. But you're only, you're just as good as your last show. So, show? Movie. Pero parang, totoo yun ibang Maris Racal, yung Sunshine. Hindi, yung kung si Maris, parang feeling niya, ang dami niya pinagdaanan daw, na may hirap. Ikaw, Tanet, anong mga... Pinagdaanan ko? Hindi, kasi parang feeling ko, nung binabasa ko yung script nun, sabi ko, shit, kaya lang kaya tumawa palabas sa Pilipinas. Pero before that, ano yung mga pinagdaanan mo with this project na parang magpapabago on how you make your next film? Walang hirap naman. Sagutin mo. Pass. Okay, Maris Racal, answer the question. Ako? Hindi. May sagot naman siya. Sagot! Honestly, grabe yung growth ko dito sa process ng pag-shoot ng Sunshine. Kasi ibang klaseng training, ibang klaseng pag-aaral ng script yung ginawa ko dito. Mas sobrang in-depth. Tapos, alam mo yung aral mo yung tao na tipong totoong tao na siya para sa'yo. At saka na-apply ko siya sa mga projects ko after Sunshine kung paano ako mag-aral ng script, paano ako mag-aral ng character. Yung meron kami theory ni Sir Jay na, di ba, Earth is flat, then Earth is round. Pag makita mo yung script, it's just flat, right? Pero kapag dinigest mo siya at ginawan mo ng detail yung isang linya, hindi lang linya ang nakikita mo, kundi anong nakikita mo sa surroundings mo, anong amoy, anong feeling, anong buhok mo nun. So parang, alam mo yung unti-unti mong nasa-study yung script na nagiging bilog na siya at nagiging mundo na siya. So yun na yung mundo ng script. So
kung dati, kung ang training ng mga artista is to always use your personal experience with your family and stuff, that's also good. But it gets to a point that it gets draining because yung mga painful nire-relive mo to the point na manhid ka na. And it happened to me one time na manhid na ako and hindi talaga ako nakadeliver well. So dito sa Sunshine, naaral ko na makikita mo lang yan sa script lahat ng details. You just have to be creative sa mind. Be very imaginative sa lahat ng nai-imagine mo na scenarios. So ngayon, parang sa mga next projects, hindi na ako nagpapatugtog ng MMK para Kasi, alam mo yung parang confident ka na. Kasi if you ever get lost, it's just all in the script. And whenever you're shooting something, the script is your Bible. Nandun lahat ng details. Kung nawawala ka man sa character mo, babalikan mo yung script. Yes, gagawa ka ng backstory, pero yun yung importante. Yun yung nagpapasolidify ng character mo. Kakalimutan mo yun lahat eh. At nasa moment-to-moment thing talaga siya eh. Kung anong bigay ng scene partner mo, yun din lang naman ang ibibigay mo pabalik para maging natural yung eksena. Kasi kung anong ibigay ng character nung ka-eksena mo, tas OA yung bigay mo, hindi siya magiging natural eh. So, kailangan mong pantayan lahat, tamang timpla lang. Yun yung natutunan ko sa buong process ng Sunshine. Kaya sobrang thankful ako sa project na to kasi I feel like I've grown as an actor. And yes, tama si Direk, hindi ako classically trained. But dito talaga ako natuto ng kung paano talaga yung pinaka-natural talaga, pinaka-raw na acting ever. Aww. Okay, siya na si Sunshine. Siya rin. Tanggap ka na. At saka kasi ang galing din nung mga artista na kasama niya. Di ba sabi nila, casting is 90% directing. Pag nakuha mo na yung tamang Di ba cast... 99? 99 ba? Sabon yun! 99.9. 99% ba? O kung sino man. Si Scorsese ba nagsabi? Baka kanya-kanya lang. Sa akin kasi 82 eh. Pag nakuha mo kasi yung tamang casting, sobrang dali ng trabaho ng director. Totoo. At sobrang dali rin ng trabaho ng mga artista. Pero in the same way, yung reverse nun, kapag hindi mo nakuha yung tamang casting, doble kayo. Tapos, kunyari si Jenica, grabe ang husay ni Jenica. Kaya ang perfect ng casting ng Sunshine. Sobrang galing ni Jenica. Yun nga yung isang eksena na yun. One shot lang yun. One take, one shot. Hindi ako kumuha ng ibang angulo. Parang yun yung pivotal moment nila as mag-ate. Tapos parang sinabi ko sa kanila, so, brief ko na sila, ganito yung backstory, ganyan-ganyan. Tapos sobrang sikip ng location, parang pag may 3 pang pumasok dun sa kwarto, babagsak na yung galing ngit-ngit nung So, parang 4 lang yata yung pwede dun sa kwarto. So, brief ko sila dun. Tapos sabi ko sa kanila, kasi EGL, Eddie Garcia Law, ito na lang yung eksena. So, one shot lang One ako. shot, one take. One camera, one take. So, sana makuha nyo na. Galing niya Hindi na ako Tapos parang habang nagbibrief ako, kinukwento ko lang sa kanilang dalawa, umiiyak na sila. Pero as a very iyakin din ako, pinipigil ko na hindi ako maiyak. Parang umiyak ka direct. Nakita ko, pero hindi ko Pero hindi ako nagpapakita kasi na umiyak. Binibrief ko lang. Wala ka doon. Wala ka doon. Sinusulat ko pa yung all sensitive. Sorry. Nadala lang ako. So sorry. Yung eksena na yon, kapag merong isa sa kanilang hindi generous or merong isang nagmamataas, pangit yung eksena. Kasi kailangan bigayan, hindi yung pwedeng, ay gagalingan ko to para ma-elbow ko si Maris or para ma-elbow ko si Ate Jenica, ganun. Wala, ang galing. Tapos nung dinidirect ko yung eksena na yon, kasi lights out dapat kasi madilim, bawal kahit house lights. Tapos nandun yung mga tao sa paligid, nandun yung script con, nandun yung producer. Kinukunan ko. Hindi nila naririnig kasi ako lang yung may ganun. Pagka-cut ko, umiyak sila sa likod. Ako lang yung hindi umiiyak kasi nga, I'm strong. Naniwala ka ba doon? Na strong si Tonet? After na lang ako umiyak. Pero ang galing nila. Pero ang galing nga. Galing na artista. Hindi, galing niya Ate Jenica. Kasi sa story na yun, sobrang pivotal niya. Kasi totoo. Di ba, brief ko na kayo. Tapos bago kayo mag-blocking, sinabi ko lang, Maris, ito yung camera mo Basta ito yung camera mo. Bahala ka kung tatalikod ka. Basta ito yung camera, ito yung shot. Kasi ka one shot. Tapos bago kayo lumapit, kasi ba nasa labas nilapitan ako ni Jenna, sabi ni Direk, thank you for making this film. Tapos umiyak ka? Naiyak ako. Naiyak lang ako. Pero, naiyak tuloy. Close up kay Tonet! Tissue, please! Tissue! Flames muna. Ako talaga ng luha. Umiyak na ba siya dito sa...
walang kwentang. Maraming beses. Marami beses ako umiyak dito, nag-off video. Wala! Dahil dito ko sa akin. Wala, direct! Kasi Direct, umiyak ka na. Ilabas mo na yan. Iyak ka din. Hindi, kasi syempre for the views. Mileage to! Mileage. Charing. Ayaw na tumulo. Watch Sunshine kasi tingnan mo yung director namin. This is it. I think plus 1 million. Charing! Pero sobrang perfect nung casting. Parang Meryl, Elijah, Cyril. Piolo parang okay lang, hindi masyado. Piolo, carry lang. Sino pa? Si Meryl. Sino pinando? Hindi ko lang take. Angeli Bayani. Angeli Bayani. Si Anika actually. So bakit kailangan mapanood ng mga Pilipino ang Sunshine sa sinehan ng July 23? Thank you na tama mo yung data. 24 ba? Uy, hindi siya sabihin natin. Akala kasi nila July 23 lang. Starting July 20. Wednesday. July 23 on. Katapat nyo ay Superman. Hindi film yung katapat namin. Fantastic Four? You know that? Small film. Vic Soto. Dolphy. Plastic Man, di ba? Alam, yung mga showbiz answer kasi syempre, about to sa pangarap, ganyan. Pero para sa akin, kailangan nila itong mapanood kasi para magets nila bakit kailangan ng babae ng safe choice. Ano lang kasi, parang idea lang always yung, may batang nabuntis, ayan kasi, hindi nag-ingat, ganyan. Ayan kasi, laging kasalanan ng bata. Bata lang naman siya. So, with this movie, magkakaroon sila ng understanding ano yung turmoil. Ano yung hindi, seryoso to, guys. Sino ba unang bumitaw? Wala naman kami react Alam mo yung chaos sa utak ng isang bata. Chaos? Keratin? To, lagi lang kasing idea or headline, no? Yung parang na-diminish lang sa isang headline yung pinagdadaanan ng isang batang babae na nabuntis. Laging, ayan, buti nga sa'yo, laging ganyan. With this movie, pag napanood mo siya, magigets mo siya eh. Kung bakit kailangan ng safe option, bakit kailangan ng compassion, bakit kailangan ingatan yung mga bata, bakit ang fragile nila sa mundong napaka-hostile sa mga bata. Yung story ni Sunshine, I feel like, yes, this would start a conversation, but this would start a very important conversation in regards to women's choice and women's right their own bodies. Kasi for so many years, laging nasa backseat yung ganyang klaseng law, laging yung conversation kasi taboo, may magagalit. So, importante na kailangan siyang mapag-usapan, kailangan mapanood. And I feel like our duties as people na nasa entertainment industry, yes, we provide fun, but it's also our duty to show people the realities of life. So, ayun naman. So, sana mapanood talaga ng mga tao yung Sunshine. I think ano rin eh. Go, pumalakpak muna kayo. Yan! Naputol ko yung nakita ko eh. Hindi, at saka feeling ko, yung mga ganitong klaseng pelikula, parang kailangan siya mapanood, specifically nga ng mga Pilipino. Kasi nga, parang kaya nagkakaroon ng mga ganitong klaseng issue kasi walang support ng government. Parang yun nga, women's rights, may mga minorities, parang hanggat merong nagagawang pelikula about these kinds of issues dahil wala nga nakukuhang support. Hindi, idadagdag ko lang kasi para lang alam ng lahat kung bakit. Kasi exclusive to SM Cinemas ang Sunshine. So nagtatanong iba, bakit sa SM? Paano naman gusto ko sa Ayala or gusto ko sa Robinsons? Doon ko gusto manood. Di ba, ang tagal namin nagtay mapalabas dito, pero wala kasing distributor. Yung distributor, parang iba siya sa producer. So yung distributor, siya yung nagpapalabas ng pelikula. Tapos siya yung naghahanap ng iba't ibang mga sinihan kung saan ipapalabas yung pelikula. Yun yung distributor. So matagal kami naghahanap, wala talagang umuoo. May umuoo kaso pangit na yung playdate. Kasi yung playdate actually important siya, especially dito sa atin. Lalo ngayon na mga June, July, August, ito na yung pagpasok ng mga big Hollywood movies. So, kasi summer films. Ito yung mga Marvel films. So parang the sad reality is, kapag merong big Marvel film
sila talaga yung kumukuha ng sinihan. So kunyari, kahit malaking mall na merong 10 sinihan, siyam doon yung Marvel film, isa ibibigay sa Filipino film. Tapos may tinatawag na window. Yung window parang mula umaga hanggang hapon lang yung Filipino film, sa gabi, Marvel film. So parang ganun talaga, sad reality. Syempre, nilalaban namin yun, pero wala ganun talaga. Pero, nagpapasalamat kami sa SM na pumayag silang SM exclusive. So, dahil SM exclusive siya, sure na meron kaming sinihan. Ang karaniwan kasing nangyayari sa mga Filipino films, dahil nga Wednesday yung start ng palabas ng sine, di ba? Sino ba nanonood ng Wednesday, di ba? Wala namang masyado nanonood ng Wednesday. So, nangyayari, konti lang yung nanonood ng Wednesday. Pag sobrang konti, tanggal na sila ng Wednesday, Thursday wala na. Yun yung tawag na first day, last day. So, para maiwasan namin yun, masusure namin na at least merong 75 theaters ang Sunshine. Pero dahil SM exclusive, bibigyan nila kami ng chance na hindi mawawala yung Sunshine after Wednesday, Thursday, or Friday. Hindi natin alam sa weekend. Siyempre, parating na kasi yung Hollywood films na. Yung small film nga na Fantastic Four. Na for sure na may mga patayan. Kaya SM exclusive. Pero pinupush namin na marami sanang manood ng Wednesday to Friday para sure na merong weekend. Para sure na merong weekend. Pero yun, thank you SM. Pangarap ko talaga masabi na now on its 4th week. Nasabi mo na! Dream come true! Wala pa nga Uy, tsaka aside from that, pumayag ang SM na mas mababa ang ticket prices natin. Yes. 275. 275 sa Metro Manila, 230 sa province. Mas afford siya. Siyempre, hindi pa rin sobrang mababa. Pero hindi siya 550 pesos. May 700. Yun. Pero ngayon, afford na siya ng mga estudyante, afford siya ng, hindi mo na siya masyadong pag-iisipan na dati, yung halaga nun, ganito ng katumbas. Pero yung 275, pumayag yung SM at 230 sa provinces. Malaking tulong siya. Tsaka ang ganda na kahit pa paano R16 siya. Yes. Na may mga teenagers na may chance na mapanood yung Sunshine. Kasi kailangan natin ng... Anong kailangan natin? Anong kailangan natin? Kailangan mapanood ng mga... Sunshine. Ng mga Sunshine. Ang Sunshine. Siyempre, kailangan ito mapanood ng kabataan para mamulat sila sa repercussions sa mga choices nila. Alam naman natin, may sex education sa buong, 'di ba? But, hindi siya yung tipong approach na magigets ng bata. It's just like, para yung experience nila, it's like textbook to notebook kind of teaching, right? Pero ito, makikita nila yung real life, yung reality, makikita nila, ganito pala mangyayari sa akin kapag nag-neglect ako. Kapag mapanood nila to, magkakaroon talaga sila ng insights kung anong tamang choices para sa akin. Kasi when you make movies like this or when you are for this, it doesn't mean you promote negligence. You promote, kung ano man pinopromote na like yung awareness, you promote parang pag-isipan mo yung mga choices mo. Hindi siya yung parang it's just about your own selfish choice. It's also about being aware and being careful. So, pag mapanood nila to, makikita nila as I said, makikita nila yung repercussions kung tahakin nila yung buhay ni Sunshine. Makikita nila, ganito mangyayari sa buhay ko. So, hindi ko to gagawin. Tsaka kapag napanood nila, parang feeling ko, magkakaroon sila ng idea ano yung deserve nilang right. Yeah. Mga babae at mga bata. Go, invite nyo na sila. July 23, exclusive in SM Cinemas. Ang daming screenings for ka-MS. Tapos ang dali na sold out. Para yung SM Mega Mall na sold out. 800 seats yun, diba? Hindi pa sold out. Pero baka by this time sold out na. Pero super thank you. At saka yung mga brands ni Maris nag-support. Tsaka ang plano namin ng Maris Tellers, check namin sino yung mga nasa iba't ibang probinsya. Tapos gagawa din kami ng parang ka-MS. Sana mapuntahan mo lahat. Ang daming isa sa buong Pilipinas. 7,107. Hindi na. More than na. Ba't dumami? Tectonic plates. Nag-move kasi nung As you were saying. Yes, as I was saying. What was I saying? Tectonic plates. Tectonic plates ba? Hindi, yung block screenings ng yun, oo. Kung sino man na nasa Davao dyan, Cebu, Bacolod, Iloilo, at marami pang ibang mga provinces or cities,
wait lang kayo dahil pupunta na kami dyan. Wow. Pupunta nga? Hindi. Hindi, gagawa. Parang dream lang namin gumawa ng parang ka-MS screening kasi it works. Tapos ang daming naienggan yung bumili and maybe merong mga t-shirt giveaways. Yeah, so abangan niyo po yan. And yeah, thank you. Thank you so much for listening. Sana marami kayong napulot. Sana. Sana marami kayong nakuhang mga lessons dito sa pagpupulong-pulong namin yan. And then, I hope you watch Sunshine. Starting July 23, exclusively in SM Cinemas. Nood kayo guys. Sobrang important film. Hindi ko to sinasabi as a friend. Hindi, pero sobra. Important film yung Sunshine. So, sana mapanood niyo. Wala na tayong topic. Gusto ko pa. Anyway, bye guys! Thanks guys!